Naka-live din. Magandang hapon po sa atin. Tayo po ngayon ay nasa 23 linggo sa karaniwang panahon. Pinapaalala sa ating ni Jesus na ang Ebanghelyo ay hindi lamang isang pagpapahayag na dapat tanggapin, kundi isang pagpapasyang kailangang isabuhay. Kung buo ang pagtanggap natin kay Kristo, siya ang dapat natin unangin pagkaabalahan. Ang mahal na Birheng Maria nawa ang ating maging buwanan. Ang kanyang buhay ay isang paghahandog ng buong sarili sa Diyos. Bilang panimula po na ating magdiriwang magkikaibang. Sikim lang makaupo. Amen. Sumarin niyo ang Panginoon. Asli. Mga kapatid, ang araw na ito ay isa
tayo ngayon ay natitipon upang parangalan siya. At hindi siya ay sa 23rd Sunday ng taon. Kaya tingnan natin ang bagay-bagay na nakakalain din sa Kristiyan o mga mahal na Diyos. Ngayon dumulog tayo sa ibinay ng Panginoon ngayong pagyan amin sa ating mga kapatid. Panginoon, nagkasala po kami sa iyo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pagdaman sa amin ang iyong awa at pag-ibig. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Pagbilang nawa kami sa iyong mga iniligtas, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyayari ng Diyos. Katawan mo sa ating mga kasalanan at pagkumain tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at tinukpo ay tungayan mga ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak ng si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Magsilpo ang mga ating pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, may hangganan ang kanino ng tao, lalo na sa pagtuklas ng kalooban at lalo ng Diyos. Sa mga tuwid, dapat na manalangin ng sangkatauhan upang maliwanagan tayo ng karunungan ng Diyos ng Diyos. Halip po tayo sa unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinong tao ang makatarong na kaisipan ng Diyos? Sino ang makakaalam sa kalooban ng Panginoon? Kapos ang kaisipan ng tao at marupok ang aming mga panukala, sapagkat ang aming kaluluwa ay binabatak na magabang. Ng aming katawang may kamatayan. Ang aming katawang lupa ay pabigat sa isipang punong-puno ng mga panukala. Hirapan kami para mahulaan ng lang ang nilalaman ng daigdig. Nahihirapan din kami upang malaman kung ano ang mga bagay sa paligid namin. Sino kung gayon ang makauunawa sa mga bagay na makalangit? Walang makakaalam ng inyong kalooban, maliban bigyan mo siya ng iyong karunungan at lukuban ang inyong diwang banal mula sa kaitaasan. Sa ganitong paraan lamang maliwawang tungo ang mga tao sa matuwid na landas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa aming tugunan, poon, aming kakahanan, noon, ngayon at kailanman. Poon aming kakahanan, noon, ngayon at kailanman. Yaong tao ngayong kamoy bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nakabalik kapag iyong inuutos. Ang salibong mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang mata lamang. Isang saglit na magdamag na ito ay lumaraan. Poon aming kakahanan, noon, ngayon at kailanman. Mga tao ay pumapanon na parang mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi, nalalagkat, bulaklak ay nalalabas. Poon aming kakahanan, noon, ngayon at kailanman. Yamak itong buhay namin may lang na panahon. Itarin sa isip namin upang kami ay lumunod. Hanggang kailan magtitiis, nagpagdusa, Panginoon. Kami iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon aming kakahanan, noon, ngayon at kailanman. Kung umaga, ipadamaya ang wagas mong pag-ibig. At sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoon namin Diyos, kami sana'y pagpalain. Pagtagumpay sana kami sa anumang aming gawain. Poon aming kakahanan, noon, ngayon at kailanman. Sa ikalawang pagbasa, nakiusap si Pablo kay Pilimon na tanggapin muli ang alipin nitong si Onesimo at ituring ang utusan bilang kapatid. Katulad nito, sinisira ng kaligtasang dulot ni Kristo ang alitan sa pagitan ng mga alipin at mga malayo. Mayayaman at bukha, lalaki at babae. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Pilimon. Pinakamamahal ko, akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus, at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya, ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo, na naakit ko sa pananampalataya, samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Pinababalik ko siya sa iyo, at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling, upang sa halip mo, siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nabibinanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot, upang hindi maging sapilitan, kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil, nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo,
upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon. Hindi na bilang alipin, kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Poon iyong pasikatin kagandahan ng loob ng kabutihan mo sa amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos, siya'y puputyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang tao nito pero hindi na ipatapos. O sinong hari ang makikipagdigma sa kapwa-hari nang hindi muna umupo at pag-aaralan mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay may isasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri na namin, Panginoon Jesus. Magsipo. Mga kapatid kay Kristo, sa unang pagbasa may tanong sa atin. Yun ay mula sa aklat ng karunungan, the Book of Wisdom. Ang sabi sa atin, sino ang nakaalam sa nilalaman ng isip ng Diyos? At ito ay isang napakahalagang bagay na pinag-aralan din ng mga propeta, sapagkat sila ang nagsasalita sa tungkol sa kung ano ang kalooban ng Diyos. At ang isa sa mga common grounds ng lahat ng mga propeta ay kung ano ang mahalaga sa Diyos. Ano ang binibigyang diin ng Diyos sa kanyang mga mensahe sa mga propeta. At ang isa sa mga nakita nila ay ang napakagandang mga salita. Ang sabi ganon, "Awa, malasakit at habag ang gusto ko. Hindi mga sakripisyo lang na inihahandog para sunugin." Ang gusto ng Panginoon
ay ang malasakit, ang awa, at ang habag. Kung bibigyan natin ng pansin ito rin ang isang napakahalagang bagay na makikita natin sa mga bagay na sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Kung minsan nga lamang may mga pagkakataon na mahirap unawain ang mga salita ni Jesus. Tulad halimbawa sa Ebanghelyo natin. Alam niyo, naghahanda ako para sa Ebanghelyo na ito. Ilang araw po itong pinagnilayan. Ang sabi ko, bakit ganito ang sinasabi ni Jesus? Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang sarili, sa kanyang ama at ina, kapatid, kaibigan, nang higit sa akin. Bakit kailangan pa ba makipagkumpetensya ako, ang nanay ko, kaysa sa pag-ibig ko sa nanay ko, sa pag-ibig sa Diyos? Hindi ba na pwedeng yung pag-ibig ko sa kapwa ko ay pagpapamalas ko ng pag-ibig sa Diyos? Kaya binigyan pa niya ng isang matapang na pananalita. Ang sabi pa niya ay, ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Naku, kapag iisipin ko ng yun, napakabigat ng mga salita ko iyan. Kailangan kong pasanin ang aking krus para maging karapat dapat ako maging alagad ng Diyos. Ano ibig sabihin niya? Kasi ang alam ko, si Jesus, sabi na, ang isa sa mga pinakamahalagang bagay ay yun na, malasakit ang habag sa kapwa. At kung ikaw man ay may malasakit ka at may habag sa iyong kapwa, naku, di ba, makikita mo iba ang mukha ng Diyos. Sapagkat ang mukha ng Diyos ay nandoon sa may taong may malasakit sa kanyang kapwa. Kung bibigyan mo ng pagkakataon na makita mo ang Diyos, sasabihin mo, nakita ko ang Diyos. Nakita mo ba ang Diyos sa mga taong pinabayaan, ang nanay, tatay? Sasabihin mo, makadiyos ka? Pag sinabi mo ba ang isang tao ay inapi niya ang kanyang kapwa, pinagtabuyan niya ang kanyang alipin, sasabihin mo, makadiyos, makikita mo ba ang mukha ng Diyos? Hindi. Sasabihin mo, nakita ko ang mukha ng Diyos kung mayroong isang tao na kilala mo. Mayroon din sarili mga pinagdadaanan sa buhay, ngunit marunong umunawa, marunong magbigay ng malasakit sa kanyang kapwa, sa kanyang mga magulang, mayroon siyang pag-hindi nagpapabaya sa mga magulang. Di ba sasabihin mo, nakikita mo ang mukha ng Diyos sa taong ganito? Ngunit bakit sinasabi ng Diyos, may pagkakataon ba na kailangan magkompetensya ba ang pagmamahal mo sa magulang mo, ang kapatid mo, mga kaibigan mo, at ang pagmamahal mo sa Diyos? Mga kapatid, dumarating din sa ating buhay na kung minsan kailangan mayroon tayong paninindigan na dapat na ibigay sa ating pananampalataya. Dito sa Ebanghelyo, nagsimula sa pagbasa natin, ang pagsasabi dito, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Palagay mo kayo yun, sumasama ka kayo kay Jesus. Napakaraming tao ang sumasama kayo. Saan papunta si Jesus? Si Jesus ay papunta sa Jerusalem. Ang Jerusalem ay kung saan siya magdaranas ng hirap, pasakit. Doon sa Jerusalem siya ay ipapako sa krus. Doon sa Jerusalem ay tatanggapin niya at papasanin ang kanyang krus at doon siya ipapako hanggang sa mamatay. Ngunit sabi rin niya, ako ay magugulat ng muli sa ilang araw. Sa atin, alam na natin yan. Pero kung dumarating ang pagkakataon na mayroon ng pagpapahayag ng pagpapakasakit na ito, nakahanda kaya tayo pagsali
ako rin ay mayroong commitment sa pagkakataon nito ng pahayag ang mas higit na pagmamahal sa Diyos. Kung darating ang mga sandali na tayo ay pagsasabihan, kayo ba ay nakahandang mamatay din sa pananampalataya? Magsasakripisyo ka ba para sa Diyos? Nakahanda ka ba gawin ito? At ito yung bagay na sinasabi ni Jesus ngayon. Sabi niya, kailangan ko mga taong magiging katulad ko na mayroong commitment, mayroong pagpapahayag ng kanilang higit na pagmamahal sa kalooban ng Diyos upang makita rin nila ang mukha ng Diyos sa atin. Mahirap kung bigyang pansin ng pagmamahal mo sa magulang at pagmamahal sa Diyos. Pero kung minsan dumarating din ang pagkakataon na kailangan na ipahayag ng mabuti ang mas matimbang na pagmamahal sa Diyos nang higit pa sa pagmamahal mo sa magulang, kapatid, mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Mayroon po ako isang halimbawa. Ang halimbawa ko po ay si Blessed Father Mariusen na isang paring Carmelita. Siya po ang nagtatag ng samahan ng Notre Dame du Midi o Ina ng Buhay na Institute. Ako po ay kabilang doon. Si Father Mariusen, nung kung bata pa, ay gusto man niyang maging pari. Mula pa noon, 10 years old pa lang siya, gusto niya maging pari. Kaya nga, tuwing papasok siya sa simbahan, laging sinasabi, balang araw, pag-ibig sa akong pari. Ang nanay niya ay nagtaguyod ng kanyang pag-aaral. Nabalo ang nanay niya, 7 years old pa lang siya, nabalo na ang nanay niya. Kaya nga mag-isa, 5 silang magkakapatid, mag-isa yung nanay niya, nagtaguyod sa kanya. At ang sabi ng nanay niya, kahit anong mangyari, ay papag-aralin kita. Matalino si Father Mariusen. Matalino. At alam niyo ang sabi sa atin, sabi niya, para hindi na magastos ang pag-aaral sa pari, kasama na ako sa isang kongregasyon doon sa Italy. Doon siya, pero nahumisip siya ng gusto. Hindi siya nakatagal doon. Kaya bumalik siya sa Pransya. At mula doon sa Pransya, ay sabi ng nanay niya, itataguyod ko ang pag-aaral mo. Tumanggap ng maraming labahin ang nanay niya. Naglabang ng gusto ang nanay niya. Alam niyo sa Pransya, kapag ka-summer, okay lang, katulad sa atin, marami tayong tubig, at baka paglaba ka ng gusto, mahirap lang magpatuyo kapag umuulan, pero natutuyo pa rin. Mayroon pa tayong pagsasabi na hindi amoy kulog, kasi mayroon ka pang Ariel, mayroon ka pang Downy. No? Pero sa panahon ng nanay niya, mayroon pang winter. Alam niyo yung winter kung saan siya naglalaba ay doon sa public washing kasi nandoon ang umaagos na tubig. Pero kapag winter, yung maagos na tubig ay kuminsan nagiging yelo. Saan siya kukuha ng paglalaba niya? Ang ginagawa niya, nag-iibon siya ng tubig, may yelo, talagang pinupukpok yung yelo para maging matunaw-tunaw, malamig. At doon naglalaba ang nanay. Para laban ay pangkustos sa kanyang pag-aaral sa seminary. Mahal siya ng nanay niya. Alam niya ni Father Mariusen, kaya sabi gano'n, mahal na mahal ko ang nanay ko. Wala siyang ibang ipagkupan kung hindi yung pagmamahal niya, sinuklian niya ng mabuting pag-aaral. May honors lagi siya. Kaya nga, tuwang-tuwa siya, ipapakita niya sa nanay niya, nanay, may honors po ako, matataas po ang aking grade. Natutuwa ang nanay niya. Sabi ng nanay niya, anak, dalang araw, ang aking pangarap, makita kitang isang pari
pagkatapos niyan ay titira ako doon sa kumbento mo at ako pa rin ang magluluto para sa iyo. Hindi ka mawawala sa akin, hindi ka mawawala sa akin. Ako pa rin ang maglalaba ng mga damit mo. Tuwang-tuwa si Father Mario. Mahal na mahal din kita. Opo, doon kayo titira pag ako ay naging tayo. Kaya lang, bago siya maging tayo, ay napag-isip-isip niya, nabasa niya ang buhay ni St. John of the Cross na tinatawag siya ng Diyos na maging isang pari na Carmelite. Sabi ng nanay niya, anong klaseng pari yan? Kasi mayroon tayong Carmelite, pero mga madre lang. Mga mongha, hindi nga sila lumalabas, hindi po sila nakikita. Sabi ng nanay niya. Makikita mo lang yung daliri nila, parang nakalibing na sila sa mundo. Hindi pwede sa akin na ganyan ka rin. Asan ba mga Carmelite na mga pari? Abay, malayo po sila. Kung bigla nandito ka sa Sambales, parang pag nandito sa Mindanao. Paano kita magagalaw? Sabi pa ng nanay niya. Hindi. Gusto kong maging secular diocesan priest ka lang. Ako, kailangan din ng obispo. Sabi ng obispo, ikaw, matalino ka. Seminarista ka, matalino ka, marami kang honor. Kaya nga natutuwa ako na sana pag naging pari ka na, bibigyan kita ng malaking posisyon mo dito sa diocese. Gagawin kita ganito at ganyan sa diocese. Sabi ng nanay, tignan mo, pati obispo, kampi sa akin. Huwag ka na papasok sa Carmelites. Sabi ng nanay. Sabi naman ni Father Mario, ibigay ang kalooban ng Diyos sa akin. Namimili siya ngayon. Ang Diyos ba ang pipiliin niya o yung nanay niyang nagmamahal sa kanyang gulapan ng bata siya? Naghirap, nagpakasakit para sa kanya. Iiwanan ba niya ang nanay niya para puntahan ang kalooban ng Diyos? O tatalikuran niya ang kalooban ng Diyos para lamang sa nanay niya? Yun po ang sinasabi sa Ebanghelyo. At alam mo, nang maordinahan si Father Mario, sabi niya, hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero sana kapag ka dumating ang nanay ko sa ordinasyon, hindi siya mag-boycott sa ordination ko, sabi niya, palatandaan na okay ako na sumunod sa iyo, Panginoon. Dumating ang nanay niya sa ordination. Bakit siya dumating? Ang hangarin lang ng nanay niya, kakausapin ko ang obispo. Kaya pumunta siya doon, hindi niya alam na siya ay nandudoon na nabigyan ng sign si Padre Mario na pipiliin niya ang kalooban ng Diyos. Pero matigas pa rin ang nanay niya. Binantaan niya si Padre Mario, sabi niya, kung tutuloy ka maging Carmelite, magpapakamatay ako. Sabi ng nanay niya. Alam niyo, mahirap yun, di ba? Biruin mo, iiwanan mo yung nanay mo na minamahal mo ng Kristo para lang masunod ang bukasyon mo. Pero alam niyo, dahil alam niya ito ay kalooban ng Diyos, sabi niya, hindi nababayaan ng Diyos ang nanay ko. Umalis ang nanay niya. Umalis siya sa nanay niya. Nagpunta na siya sa Carmelite. 2 taon halos sumusulat siya, wala siyang natanggap na kahit na anong sagot. Nanangamba siya, nagpakamatay na ba ang nanay ko? Namatay na ba ang nanay ko? Pero patuloy pa siya nagtananalig siya sa pagmamahal niya sa Diyos. Awa ng Diyos, pagkaraan ng 2 taon, nang bumalik siya ulit, para mayroon siyang seminar na ibibigay doon sa lugar nila. Nagpilipan sila. Nagkakatawaran din sila. Ang tanong ko sa inyo, di ba kayo rin yung mga mag-asawa kung minsan, dumaranas din kayo, sino ang pipiliin ko? Magulang ko ba? O itong asawa ko? Itong mapapangasawa.
Yung bagang nararamdaman niya, you and me against the world. Alam niyo yung ibig sabihin nito na kapag ang pipiliin mo ay yung alam mong hindi naman yun para sa iyo. Hindi naman nangangahulugan na hindi mo na mahal ang mga magulang mo. Pero pinipili mo pa rin kung sino ang mapakasama mo habang buhay. Sasabihin mo sa sarili mo, di ba na pagpipiliin ko lamang yung sa nanay ko hanggang buhay, buong buhay ko ba na para ako sa nanay ko? O buong buhay ba na ako ay para sa kinamahal ko? Ngayon din si Father Marinho, pipiliin ko dahil baka iharap ako sa piling ng nanay ko o makita ko at masunod ang kalooban ng Diyos sa akin. Ito yung isang bagay nagbibigay sa atin ng napakahalagang pagsasabi, mas mahalaga ba ang Diyos kaysa sa mga layunin mo, kaysa sa mga minamahal mo lamang sa buhay. May pagpapahalaga ba sa layunin mo kung bakit ka nandito sa mundo na dapat magampanan mo kaysa yung mga pansariling, mga hangarin lamang sa buhay. It is mercy ang lahat, not sacrifice. Yung awa at malasakit sa kalooban ng Diyos sa akin. Kaya nga, napakagandang bigyan ang pinagpansin ito. At mayroon isang bagay na napakahalaga kung yun ang pinipili natin katulad ni Father Marinho, ang pinipili niya ay ang kalooban ng Diyos kahit na mahal niya ang kanyang nanay. Ang napakahalaga nito ang bunga naman nito ay ang tunay na kaligayahan na hindi natin pwedeng ipagpalit ng kahit saan ng yaman ng mundo. Yung pagmamahal na alam mong ikaw ay nagiging larawan ng Diyos sa buhay ng mga tao. Kaya nga ang layunin ni Father Marinho, sabi niya, gusto kong akayin ang mga tao patungo sa Diyos. Alam mo sino pa ang halimbawa na gusto kong bigyan ng pansin ay ang mahal na Birheng Maria. Birthday po na ngayon. Siya ay tunay na ina. Ang kadakilaan ni Maria ay nanduroon sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Ang sinabi niya, matupad nawa sa akin ang ayon sa sinabi mo. Yun, mahirap po yan. Kung ano po sinabi ng Panginoon, sabi, tutuparin ko sa aking buong buhay. At tinupad ni Maria. Kaya po tayo ngayon natitipon upang parangalan si Maria sapagkat naging dakila si Maria para sa atin. Hindi yung sarili niyang kagustuhan ang sinunod niya, kundi ang kalooban ng Diyos. Upang maging ina ni Jesus at ina natin lahat. Dakila si Maria pero hindi natin sinasabing, Saint Mary, pray for us. Ang sinasabi natin, Mother of God, Mother Mary, Mama Mary. Mas at home tayo na tawagin siya, Mama Mary. Hindi natin sinasabi, Saint Mary, pray for us. Mas gusto pa nga natin sabihin, Mama Mary, tulungan mo ako. Diba? Sinabi, Saint Mary. Kasi para sa akin, ang kahalagahan ni Maria ay ang kanyang pagiging ina natin na lahat. Kaya nga, ngayong birthday ni Mama Mary, ang isang bagay na ito, gratitude is the memory of our heart. Yung pagpapasalamat. Kadalasan, ang mga may birthday ay sila naghahanda, nag-iimbita para sa birthday. Kaya yung mga kaibigan niya naghahanda para imbitahin para sa birthday. Pero ito si Mama Mary, hindi naman na siya naghahanda para sa atin. Pero, ayun tayong memory of our heart.
na alam natin, salamat Mama Mary at dumating ka sa buhay ko. Ikaw ang patuloy na bumabagay sa akin bilang isang ina. Salamat Mama Mary, tayo naghahanda para sa birthday mo. Kaya nga po, I ask you, pag-uwi po ninyo, pag nandun na kayo sa altar ninyo, kung mayroon kayong altar, minsan meron naman kayo si Mama Mary doon sa bahay, di ba? Paglalak ng alay kayo ng ulaklak kay Mama Mary. At magdasal kayo ng Hail Mary, ang bagay sa Maria. Ulit-ulitin nyo lang yun at sasabihin nyo, Mama Mary, pray for us sinners now and at the hour of our death. Sana po, isa-isa nga isang napakahalagang bagay, mangibabaw ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Tumalina po tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya po Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isa sa anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Kabaniyang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanakot sa kinaroroonan ng mga yumaman, nang may 3 araw na buhay na mag-uwi, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula parito at hukom sa mga bubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Diyos na bigyan niya tayo ng lakas at pagtitiyaga upang makapamuhay tayo may matatag na pananampalataya at maging tapat na pagsunod ni Kristo. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, Ikaw ang aming lakas, dinggin mo kami. Panginoon, Ikaw ang aming lakas, tingin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating simbahan, biyayaan nawa sila ng Diyos ng kalakasan upang patuloy silang maging gabay at tagapagtanggol ng kawan ng Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming lakas, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating pamahalaan, patuloy nawa silang maglingkod tungo sa ikabubuti ng lahat at ikauunlad ng pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming lakas, dinggin mo kami. Para sa mga nagnanais sumunod kay Kristo, maging matatag nawa sila sa gitna ng tukso at suliranin sa buhay. Lagi nawa nilang isipin na kasama nila ang Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming lakas, dinggin mo kami. Para sa mga kabataan, buksan nawa nila ang kanilang puso't isipan upang matanto nila ang Diyos ang dapat mahalin na higit sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, ang aming lakas, dinggin mo kami. Para sa kalikasan, maging mabuting tagapangalaga nawa tayo ng kaloob na ito ng Diyos upang maiwasan ang lubos na nakapipinsalang kalamidad. Manalangin tayo. Panginoon, ang aming lakas, dinggin mo kami. Isama po natin sa ating panalangin ang biyaya ng buhay ni Gerald Quinohoy. Manalangin tayo. At para sa ikapapayapa ng mga kaluluwa niya, Maria Teresa Chua at Felix Ocampo, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming kalakasan, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sambayanan na nagsusumikap masundan ang iyong mga yapak. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
Buboya. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalidad ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aari sa iyong mga kamay, sa kapulian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sanggayan. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo na ang iyong kadakilaan ay aming handugan, ng iyong minamarapat na aming maialay, at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon ay pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. dapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan ng lubos. Kahit na ikaw ay aming pinagtaksilan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na kapangyarihan, puspos ng panati ang langit at lupa, sana, o sana, sa kaligtasan, pinagpalang na ito sa ngalan
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Bartolome na aming mahal na obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay at gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at magindapat kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, kaysa ni Blessed Father Maria Eugene at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
at ngayon ay magkaisa sa panawagan sa Diyos na ating Ama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban, kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Cristo. Sapagkat iyo ang karuan, ang kapangyarihan at ang kapulihan ng magpapayarihan. Panginoong Jesu Cristo, sinabi ko sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aming kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin ng lahat. At sumayo. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga nakikisa sa piling na ito ng kordero. Panginoon, hindi mo karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita lamang ay gagawin na.
Tapos, steak. Steak. Ay, man. Sa church namin, ano, hindi ba ito tapos Catholic din siya ako. Yung ganun yung putanin namin, kagaya kayo. Pero kulang yung yelo. Lahat kami mababa. Ay, depende sa inyo. Pagbata. Thank you.
May mga araw na napakaasim ng buhay. Ngunit sa tuwing kausap kita, ina, lahat ay gumagaan. Ang mga problema at agam-agam ko'y napapawi at napapalitan ng ngiti. Madalas, nilalaman ako ng aking mga suliranin. Paano ba naman sa araw-araw, napakaraming kailangang gawin. Mga responsibilidad, matupad lang ang ngiti. Ngunit salamat at nariyan ka sa aking piling. Isang inspirasyon na palagi kong dinadalangin. Pakiramdam ko, pinapaikot ako ng mundo. Tinatabla ako ng pagkakataon. Ikaw ang aking sumpungan, ina. Tama nga sila. Hindi lahat ng tao magugustuhan ka. Hindi lahat tanggap ka. Pero ina, ikaw ang umaakay sa mga anak mong nalulumbay. Kahit minsan ako nagiging sutil at nalilimutan kong umuwi sa tahanan ng iyong pag-ibig. Sa mga sandaling nalilimutan kong maging anak mo, dahil inaagaw ako ng mundo, hindi mo ako pinagtatabuyan, ina. Inay, napakasarap sambitin na mayroon akong isang ina. Minsan hindi nagtutugma ang kinikilos at salita. Ewan ko ba, ina, napakaraming ganyan. Sasabihin mahalaga ka, pero hindi pinapadama. O kaya minsan, itatrato ka ng espesyal, yun pala, malabo lang ang lahat. Nakakapagod. Pero bakit ba hanap ako ng hanap ng magmamahal sa akin ng gusto at sapat? Kung sabihin niyo, ako ang paborito niyong anak. Ina, patawad sa mga pagkakataong naghahanap ako ng atensyon sa mga maling tao, kung sa mga mata niyo ako ay sapat at buo. Kaya naman hayaan mong sa buhay ko, ikaw ang aking natatangi at nag-iisang ina.
pinakamamahal kong ina. Hindi ko alam kung saan nagsimula o paano nagsimulang makilala kita bilang mahal kong ina. Palagi kitang nakikita, palagi kitang nadadaanan. Bata pa lamang ako at walang huwang, palagi na kitang nasisinayan. Sabi ni Mama, Mama din raw kita. At sa aking pagtanda, habang kinikilala ka bilang ina, lalo pang gumaganda ang buhay. Napakagandang mabuhay na may isang inang umaantasan. Maligayang karawan, aming inang Maria. Palakpakan po natin sa amin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagdalo nyo ngayong gabi po. At bilang pagdiriwang po natin ng ating karawang Mama Mary, mamaya po after Mass, meron po tayong mga cupcakes para sa lahat. Meron din po tayong mga candies para po sa mga bata. Pipila naman po tayo mamaya after Mass. Nais po namin pasalamatan lahat po ng nag-sponsor at nag-donate para po maging matagumpay yung program natin kaninang umaga at sa may pamimigay po natin ngayong hapon. Muli po maraming salamat po sa inyo. Tuloy tayo. Masaya ba kayo sa birthday ni Ma'am Mary? Hindi man siya ang naghanda. Kasi tayo dahil nagpapasalamat tayo sa Diyos at may isang Ma'am Mary na dumating sa ating buhay. Sana kayo din. Di ba mas maganda isipin nyo kahit wala na tayo, sabi nila, salamat kayo isang naging katulad niyo. O sasabihin kaya nila, bakit ba kaya sinilang sa mundo? No? Yan ay kung may tayong pagmamahal at makita nila ang pagkakaroon sa atin, katulad ng mga mga sapagkat meron siyang pagmamahal at meron siyang malasakit. Happy birthday, Mama Mary. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagidapatin mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa amin sarili niya ang alay. Bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasiwala hanggan. Amen. Magpalain kayo na ating mga pagyaling Diyos na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Mamaya po kay Kaalis, meron pa tayong mga handa ng mga Mary para sa atin. Meron po mga cupcake, mayroon pang cake. Kumain tayo sa kapayapaan ng Kristo. Salamat sa Diyos. Manamagay sa buong kumakawan, sino mas daysay sa musa, di may may, sino mas malaging sa mapaling hangin.
May rosary sila dito. Rosary ba yun? Ano lang yun? Yung nilagay namin sa ribon. Uwi na tayo. Wala sila yung may sabi mo yun. Mauna na kami ha. Babalikan ka namin. Mama, Ako din, Casey, yung bag na gray na bag, tapos liit. Gray na bag. Pangalis sa mga Ushers. Ushers, passes daw po. Ano binibigay ko us? Ito, anong nabigyan na? Sabi ni Pantan, kinuha niya. Kainin mo muna kaya yan. Hindi pa sa loob ako kay Gillian. Sumawa si Gillian eh. Yung necklace meron ka. Dengi ako. Blue. 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 Hindi ko nagparin sa bahay. Excuse me po.
Sa mga gusto po po ng cake, marami pa po tayong